2 buwan nang naghahanap ng trabaho ang dalagang si Aisha ngunit bigo siya dahil kulang ang kanyang napagtapusan. High school graduate lamang siya dahil sa problemang pinansyal. Sakto lang naman kasi ang kinikita ng nanay at tatay niya para sa araw-araw. Kaya naman naisipan niyang pumunta sa bayan para mag-abang ng oportunidad doon o hindi kaya makahanap talaga ng trabaho. Naku, wala pa kaming bakante iha kung makakapaghintay kayo sa susunod na linggo pa. Naku po, di sa susunod na linggo pa po kakain ng pamilya ko. Nakangiwing sagot niya sa ginang. Ay nako, layasan mo na nga ako dito. Baka masira pa ang araw ko sa'yo. Napakawalang yamo. Ikaw na nga itong inaalok ng trabaho, mag-iinarte ka pa dyan. Singhal nito sa kanya. Nang maglakad si Aisha palabas ng palengke, namataan niya ang 2 bakla na nag-uusap. Kakababa lang ng mga ito sa van. Ano ka ba naman kasi? Alam mo na ngang mamaya ang event, kaya dapat siniguro mo. Alam mo na ngang maselan si Sir Dabi, lalo at birthday niya. Ayaw niya ng pagani-ganito. Singhal ng isang bakla sa kasama. I'm sorry po, hindi ko din naman alam na atras pala siya. Nakangwing wika ng isa. Sana tinaasan mo ang talent fee para naman madali kang makahanap ng kapalit. Tinripli ko na po. Dinig na dinig ni Aisha ang usapan ng 2 yun, kaya naman agad-agad siyang lumapit dito para magtanong. Mawalang galang na po, ani Aisha at kaagad din naman siyang nilingon ng 2 yun. Naghahanap po kasi ako ng trabaho, baka po matulungan po ninyo ko. Ani Aisha. Nagkatinginan ng 2 at pumasok ang pinakamagandang ideya na nasa isip nila. Marunong ka bang gumiling? Isang gabi lang to. Saad pa ng bakla. Hindi naging maganda ang dating nga ng sinabi ng isang bakla, pero para kay Aisha ay isang malaking oportunidad na ito. Opo, kaya ko po. Kung isang gabi lang walang problema. Mababakas ang pagiging desperada kay Aisha. Kaya naman siya na ang pinili ng 2 bakla. Sinabi ng 2 iyon ang birthday party na nakahanda para kay Dabi. Isang binatang bilyonaryo si Dabi na hanggang ngayon hindi pa sawa sa pagiging wild, lalo na sa mga babae. Hindi na umuwi pa si Aisha sa kanila. Balak niyang bukas na lang ipaliwanag ng maayos sa magulang niya kasabay ng pag-abot ng pera niya rito. Sumakay si Aisha sa sasakyan ng 2 bakla hanggang sa makarating sila sa isang unit kung saan gaganapin ang party ni Dabi at sa bakanting silid niya nakita ang 2 babaeng napaka-sexy ng suot. Oo siya, ayusan niyo na yan. Anang bakla nang maglakad si Aisha papasok sa loob at naupo kaharap ang vanity mirror. Kabado man, naroon na si Aisha kaya hindi na siya makaka-atras pa. Maayos naman kung itrato siya ng mga babae doon. Tinuruan pa nga siya ng mga ito kung paano ang gagawin niya hanggang sa sumapit ang 8:00 ng gabi. Mag-ready na kayo, anang isang bakla na siyang kasama ni Aisha kanina. Malalakas na paghinga ang nilaan ni Aisha para palakasin ang loob niya hanggang sa lumabas sila ng silid na yun. Yung 2 ang nagiya sa kanya papasok sa panibagong silid na napakadilim. Napaka-sexy ni Aisha sa suot niyang bunny cosplay. Lahat ng ngayata ng kahihiyan niya, sinuka na niya para lang maatim na suotin ang mga damit na yun. Nang bumukas ang pinto, 5 kalalakihan ang bumungad sa kanya. At base sa mga suot nila, yung iisa lang ang nasisiguro niyang may birthday dahil sa suot nitong puting suit habang naka-blindfold. Napalunok si Aisha, tsaka dahan-dahang nilapitan iyong lalaki habang sumasayaw tulad ng bili ng 2 babae. Naghihiyawan ng mga tao sa loob ng lugar na yun. Pinainom si Aisha ng alak kahit hindi niya naman gawain, pero para palakasin ang kanyang loob, kailangan niyang gawin yun. Nang alisin kay Dabi ang blindfold, kaagad na si Aisha ang kumuha ng kanyang atensyon. Nag-inuman sila at inakala na talagang patakbuhing babae si Aisha. Pero batid ni Dabi na safe siya dahil ang mga kaibigan niya ang nag-recruit noon. Pasado 1:00 ng madaling araw, nang hilahin ni Dabi ang medyo lasing ng si Aisha sa kwarto dahil ganoon naman ang nakakagawian niya sa tuwing birthday niya, rumenta ng babae at i-one night ito. Lasing si Aisha at walang kamalayan nang alisin ni Dabi ang lahat ng sagabal sa dalaga. Maging ang mga damit niya ay inisa-isa niya na ring alisin hanggang sa daluhan niya si Aisha na nasa kama
at hihinga-hinga dahil sa matinding kalasingan. Marahang gumalaw si Dabi para simulan ang balak niya kay Aisha at batid niyang masasatisfied siya sa pagkakataong ito dahil nakakondisyon ang buo niyang katawan. Ngunit natigilan siya nang mapatingin siya sa mata ng dalaga na ngayon bahagyang nababasa. "Are you crying?" Tanong ni Dabi na ikinatigil niya panandalian hanggang sa umiling si Aisha. "Ituloy mo." Anang dalaga, bagaman nauutal, nasambit pa din niya at doon na nga ginawa ni Dabi ang kanyang pakay pero nandoon ang paggalang at respeto sa bawat haplos at halik ng binata sa balat ng dalaga. Umabot sa sukdulan si Dabi na kahit anong pigil niya parang hindi niya nakakayanin hanggang sa mapagtanto niyang birhen pa ang dalaga. Akmang atras si Dabi pero pinigil siya ng dalaga dahil sa takot na baka bawiin ng bakla ang pera sa kanya kung malaman na walang namagitan sa kanila ng binatang ito. "Ituloy mo, pakiusap," ani Aisha na ikinasinghap ni Dabi. Dabi POV. "Palagi na lang bang trabaho? Ano na, galaw-galaw?" Sita sa akin ng kaibigan kong si Regan. "Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ano, matapos mong mag-enjoy noon, magpapakatandang binata ka na naman ngayon?" Sita niya pa sa akin nang dalawin niya ako sa opisina. Regan is right. Malaki na ang nagbago sa akin. Di ko alam kung bakit ganito na lang ang naging epekto sa akin ng babae na yon. It's been a years mula nang magkita at may namagitan sa amin pero para akong sinampal ng katotohanan. Aaminin ko't hindi naman sa pagmamayabang pero madami na talaga ako na ikamang babae sa buhay ko. Pero namumukod tangi ang babae na iyon. Akala ko kasi ay patapon na lahat ng mga babae basta pera ang usapan. Pero ang babae na iyon, berhen pa pala at hindi niya gusto na kuhanin ko ang pinakaiingatan niya. Siya ang nagmulat sa akin na hindi lahat ng babae ay pare-pareho at ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay binata pa din ako. Wala, gusto ko lang parusahan ng sarili ko kung ilang mga babae pa ba yung sinira ko ang buhay para lamang sa maliit na halaga. Ano, gumimik tayo minsan. Pangbubuyo niya pa sa akin. Pero umiiling ako. Alam mong matagal ko nang kinalimutan ng nakagawian kong yan. "Come on, Dabi." Mangungulit pa sana siya nang pumasok ang sekretary ko, dala ang makakapal na papel. "Excuse me po, dumating na po yung pinapaasikaso nyo." Anya sa amin, tsaka inilapag sa mesa ang mga papel na form para sa donation sa mga nasalanta ng bagyo nung nakaraang linggo. "Salamat, Jamie." Saad ko tsaka siya lumabas. "See, yan ba ang yayayain mo sa gimikan? Tambak ang trabaho ko." Tumatawang saad ko habang iniisa-isa ang papel. Hay nako, hindi na ako magtataka kung bakit mananalo kang governor. O siya, sige na, mauuna na ako. Tawagan mo na lang ako kung may problema ka. Ani Regan tsaka tumayo na. Pag alis ni Regan, inisa-isa ko ang mga papel doon. Karaniwang hinihingi ng mga nasalanta ng bagyo ay tubig at pagkain. Parang nalulubag ang aking kalooban nang makita ko ang mga katayuan nila doon sa picture. Tumawag ako sa ibang mga tauhan ko para igayak ang mga kailangang papunta sa Bataan. Matapos kong igayak ang mga bagay-bagay, naglakad ako palabas para bisitahin ang mga department sa company ko nang makasalubong ko ang mayordoma ng bahay ko dito sa Manila. "Mildred, anong ginagawa mo dito?" Sita ko sa kanya. "Naku sir, nag-alisan po ang mga kasambahay natin nang bumisita doon ng mami nyo." Saad niya sa akin, kaya napangiwi ako. Ang mami talaga, walang pinipili. Bakit ba siya nagalit? Usisa ako, kaya napurnada tuloy ang pakay ko kanina at nauwi sa pagpunta sa bahay. "Naku sir, ayaw daw po kasi niya sa mga makakati." Ani Mildred, pinagbuksan ko siya ng pinto ng kotse. "Nahuli po kasi sila ni ma'am na kayo ang pinag-uusapan. Alam nyo naman po siguro na ayaw ni madam ng ganun." Anya pa, kaya napailing na lang ako. Nagmamadali ako nag-drive pabalik sa bahay. Natural lang naman siguro na pag-usapan nila ako, hindi ba? May itsura-akot na sa akin na lang iyon kung tatanggapin ko ba ang mga babaeng nagkakagusto sa akin. Isang dahilan na nga din siguro kaya ako nananatiling single till now. Dahil sa pagiging mapili ni mami pagdating sa babaeng gugustuhin ko. Pagdating ko sa bahay,
Nandoon pa din si Mami, nakaupo sa sofa habang humihigop ng tsaa. Anak! Bakasang galak sa kanyang tinig. Tumayo siya at ako'y nilapitan. Glad to see you here. Aniya, tsaka hinagka ng aking pisngi. Ma'am, ano po bang nangyari? Bakit kayo napasyal dito? Tanong ko tulad ng inaasahan ko. Nariyan na naman ang OA niyang reaksyon. Humawak lang naman siya sa dibdib niya na wari hindi katanggap-tanggap ang tanong ko. Ah, bakit? Gulat na aniya sa akin. Wala na ba akong karapatan na dalawin ka? Kung magtanong ka sa akin ay grabe. Parang maiiyak na aniya, kaya niyakap ko siya. Mom, hindi naman po tulad ng iniisip niyong ibig kong sabihin. Madalang niyo lang po kasi akong bisitahin kaya nagtataka ako. Wika ako sa kanya, kaya lumabi siya. Siyempre anak, na-miss lang naman kita. Gusto ko din namang malaman kung may pag-asa na ba ako magkaroon ng apo sa iyo. Kinikilig na aniya, kaya napangiwi ako. To be honest, Mom, hindi pa po talaga sumasagi sa isip ko mga bagay na yan. Bukas nga ay pupunta ako sa Bataan para magdala ng donation sa mga nasalanta ng bagyo. Paliwanag ko nang siya ay sumimangot. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya hindi ka makakita ng mapapangasawa mo dahil sa pag-una mo sa buhay ng may buhay. Giit niya sa akin. Tumalikod siya tsaka nagdadabog na pumunta sa sofa kaya nilapitan ko siya. Mom, please. Naupo ako sa tabi niya. Anong gusto niyo? Basta na lang akong dumampot ng mapapangasawa dyan. Gusto niyo bang magbisyo na lang ako ng magbisyo at sayangin ang buhay ko sa mga walang kwentang bagay? Marahan na paliwanag ko sa kanya na mukhang naintindihan din naman niya. Nakakainis lang dahil gusto kong unahin mo naman ang sarili mo kaysa sa iba. Nakalabing anya pa kaya hinaplos ko ang buhok niya. Alam kong kung mayroon man na higit na nakakaintindi sa akin, wala iyong iba kundi ang aking mami. Kinaumagahan nga, maaga akong gumayak para sa aking lakad. 3 eroplano ang inarkila ko para sumama papunta sa Bataan. Hindi na ako gaanong pumorma dahil nakakahiya naman. Samantala, ako ang personal na nag-operate ng sarili kong chopper. Malayo pa lang kami, tanaw ko na ang kalunos-lunos na kalagayan ng lugar. Lubog ang lahat ng bahay at wala ka makikita kundi puros kulay putik na tubig. Nang mapansin kami ng mga tao doon, nagkagulo sila. Mabuti na lamang at may mga pulisya na humarang para makalapag kami ng maayos. Sa sandaling minuto, nakalapag kami ng maayos. Sinalubong kami ng maayos na mga kawani ng barangay. Mahaba-haba din ang pinag-usapan namin hanggang sa lumabas ako at doon nakita ang batang lalaki na nakadungaw sa harapan ng munisipyo. Anong kailangan mo? Saad ko nang lapitan ko siya. Nakatanaw lang siya sa akin. Wari pinagmamasdan ako. Tutulungan niyo po ba kami? Anya sa akin. Hindi ko alam kung hibang lang ba ako o ano, pero pakiramdam ko, hinaplos ang aking puso sa tanong niyang yun. Oo naman, tutulungan namin kayo. Naglakad pa ako palapit sa kanya, tsaka ako naupo sa sarili kong talampakan. Wala ka na bang mga magulang? Tanong ko sa kanya. Meron po, may mama po ako, may lolo at lola din kaya lang, wala po akong daddy. Bagaman ganun ang kwento ng buhay niya, ramdam ko pa din ang pagiging masayahin niya. Kung wala kang daddy, nasaan ang daddy mo? Sabi po ng mama ko, mayaman daw ang tatay ko kaya lang, hindi niya kami matatanggap dahil mahirap lang po kami. Nagmamalaking wika niya. Bakit naman? Sabi po ng mama ko, hindi daw po kasi alam ng tatay ko na nabuo po ako eh. Sa totoo lang hindi ko naisip na may nag-e-exist palang ganong kwento. Hindi ko tuloy maiwasang mag-overthink tungkol doon sa babaeng naka one night stand ko. Paano kaya kung ganito din ang sitwasyon niya? Paano kung nabuntis ko siya nang hindi niya alam? Nagpahinga lang kami bago namin sinimulan ng operasyon. Kulang na kulang talaga ang tulong ng gobyerno para sa mga nagkakaroon ng sakuna. Pinapanood ko kung paano nila dinistribute ang mga dala ko. Naisipan kong mag-ikot muna sa lugar kahit paunti-unti hanggang sa makarating ako sa malawak na lupain na may mga palayan. Kaya lang ay nasalanta naman ng bagyo kaya halos hindi na din mapapakinabangan. Bumaba ako sa kotse ko para mas makita ng malapitan ng mga palayan. Nang maagaw ang atensyon ko,
sa dalawang matanda doon na nagtsatsaga nagapasin ng mga palay na nakadikit na sa lupa. Mawalang galang na po. Kuha ng atensyon nila na kaagad naman nilang itinuon sa akin. Magandang araw po. Anang matanda sa akin. Hindi po ba binibigyan ng solusyon ng usaping ito ng mayor? Usisa ako sa kanila. Sasagot na sana sila sa akin nang tawagin ang atensyon nila ng isang babae na may dalang pagkain. Hindi ko gaanong nakikita ang mukha niya dahil sa malaking sombrero na nasa kanyang ulo. Medyo porselana ang balat niya, kaya nakahiyaan ko nang itanong sa mga matandang naroon ang tungkol sa mga pananim. Pumasok ako muli sa kotse tsaka nag-drive pabalik sa munisipyo at halos na ipamigay na ang mga dala ko at paunti na din ang paunti ang mga tao, pero naroon pa rin itong bata na nakatulala kanina. Mula sa kabilang gilid, akmang tatawid siya papunta sa gawi ko nang may rumaragas ang sasakyan na paparating, kaya nagmamadali akong tumakbo para siya'y sakluluhan. Halos kapusin ako sa aking paghinga nang sa wakas nasalba ko ang mamunting bata. Pero napangiwi ako nang maramdaman ko ang paunti-unting kirot ng aking katawan. Manhid ang aking buong katawan habang tumatayo mula sa kalsada. Yakap ang inosenteng bata sa aking bisig. Mister, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang saad sa akin ng bata, kaya tumango ako habang nakangiwi at tumatayo. Okay lang ako, wag mo kong intindihin. Tinignan ko siya at ganoon na lamang ang pag-aalala ko nang makita ko ang dugo sa kanyang sintido. Ikaw, okay ka lang ba? Pero halata na hindi niya alintana ang sugat na meron siya. Tara, dadalhin kita sa hospital. Saad ko pero umiling siya at umatras. Hindi na po, uuwi na po ako, baka hinahanap na po ako ng mama ko. Anya pa tsaka akong aalis nang bigla na lang manlambot ang tuhod niya. Mabuti na lamang at kaagad ko siyang nasalo. Bumagsak siya sa braso ko habang walang malay. Kaysa humingi ng tulong, minabuti ko nang isugod sa hospital ang bata. Dahil emergency, ay kaagad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Nagantay lang ako sa labas dahil dinala na siya sa ER. Nagkaroon daw ng internal bleed sa loob ng katawan ng bata pero minor lang naman daw. Actually, nawalan din siya ng malay dahil sa pagkabigla pero maya-maya lang magkakamalay na din siya. Saad ng doktor sa akin. Nasaan ang anak ko? Nadinig ko ang nagwawalang boses sa entrada ng hospital kaya napalingon ako doon at nakita ko ang babaeng matagal nang gumugulo sa aking isipan. Nagtama ang aming mga mata at bahagyang natigilan nang makita niya ako, pero sa halip na intindihin niya ako, iniwasan niya ako at patuloy na hinanap ang anak niya. Lalaki ba ang anak mo? Tanong ko sa kanya kaya siya'y tumigil. Nilingon ko ang pinto na nandito sa likod ko. Naglakad siya palapit doon at doon nga niya nakita ang inosenteng batang natutulog. Diyos ko, Ivan! Nagmamadali siyang nagtatatakbo papunta sa anak niya habang umiiyak. Ano bang nangyari sa iyo, anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Malakas na sigaw niya. Calm down. Saad ko tsaka ako siya nilapitan. Aksidente ang lahat at wala akong kinalaman. Sinubukan ko naman siyang isave kaya lang hindi ko siya masyadong naprotektahan. Saad ko't napatingin siya sa akin sa madumi kong damit at mga sugat sa aking braso. Pinahanap ko na yung naka-aksidente sa anak mo. Saad ko kaya bahagya siyang nanahimik. Did we met before? Patay mali siyang saad ko at doon nag-umpisa na siyang mataranta. Hindi, mister. Ngayon lang kita nakita. Halata ang pagiging defensive niya kaya tumango na lang ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga gastusin niyo dito. Aalis na sana ako pero hindi pa ako nakakahakbang palabas nang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Bumaba ang red platelet ng anak niyo. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Anak ko lang po. Hindi ko po kilala ang lalaking ito. Ganun po ba? Maiba po ko. Type AB po yung kailangan ng anak niyo. Anang doktor. AB? Type B lang po ako. Parang maiiyak ng anya. Miss, kumalma po kayo. Nasa maayos na kalagayan ng anak niyo. Patataasin lang po natin ang platelet count niya. Anang doktor sa babae. Type AB ako. Putol ko sa kanila. Anytime pwede kong mag-donate. Tumango ang doktor.
Kaya naman sumama na ako sa kanya para simulan na ang mga dapat gawin. May pag-aalala din kasi sa akin para sa batang iyon. Pinaliwanag sa akin ng doktor ang mga dapat kong gawin matapos ay pinabalik niya ako doon sa nanay ng bata para makapagpahinga. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mga pinaglalaro niyang daliri. Nakaupo siya sa bench habang nakatitig ako sa kanya. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung babae nung gabi na yun. Ngunit sino ang batang inaalala niya? Pwede ba akong magtanong? Saan ko kaya tumingin siya sa akin? Nasaan ang tatay ng anak mo? Alam mo, nagpapasalamat ako sa kabaitan na pinapakita mo. Pero siguro naman, alam mo wala ka sa posisyon para tanong-tanungin ako ng mga bagay na ganyan. Hindi kita kilala. Pakiramdam ko'y napahiya ako kaya mas pinili ko na lamang na manahimik. Aisha POV. Mama, uuwi na po tayo? Tanong sa akin ni Ivan habang nagliligpit ng gamit. Oo anak, magaling ka naman eh. Nakangiting wika ko habang nakaupo siya sa hospital bed. Napatulala ako. Ang lalaking yun, sigurado kong siya yun. Bakit po mama? Tanong niya sa akin nang mapansin niyang napatulala ako. Mabilis akong umiling. Wala anak, may naalala lang si mama. Yung lalaki po, nasaan na po siya? Bakit po siya hindi nagpaalam sa akin? May importanteng lakad pa daw kasi siya anak. Baka sa ibang pagkakataon, magkikita pa naman kayo. Saad ko habang nakatitig sa kanya. Napakagwapo ng anak ko at ipinagpapasalamat ko na hindi iyon nahalata ng lalaki na yun. Kinahapunan, nakalabas na din kami ni Ivan ng walang binabayaran dahil ang lalaki na iyon ang nagbayad. Pag-uwi namin sa bahay sakay ng tricycle, inalalayan ko ang anak ko. Pagpasok namin sa loob, halos masapo ko ang aking labi sa gulat. May grocery sa loob ng bahay namin na napakarami at sinasamsam iyon ni inay. May damit at laruan din para kay Ivan. Wow mama, mayaman na po ba tayo? Saad niya sa akin. Nay, saan daw po ito galing? Abay hindi ko din alam anak. Bigla na lamang dinala dito ng mga nakatrak. Namigay pala sila kap ng relief hindi tayo nakasama kaya siguro meron ito. Ani nanay. Aling Tindeng! Aling Tindeng! Malakas na tawag mula sa labas ng bahay kaya lumabas ako. Naglakad ako palabas. Nandoon si Kapitan. Ano pong kailangan nyo? Ay, merong pinaayos si Mr. Rivera. Naghahanap sila ng kasambahay kung papayag kay ibibilang na kita dito. Kasi 5 tao ang kailangan. May maibigay ka man lang sa anak mo lalo't mag-aaral na siya. Ani Kapitan sa akin. Kakausapin ko po muna si nanay. Saad ko tumango naman siya. Pagbalik ko, sinabi ko kay nanay ang pakay ni Kapitan. I'm sure, mag-i-stay ka doon sa bahay na iyon. Kaya mo bang maiwanan ng anak mo? Ani nanay sa akin. Nay, ganun po kaya talaga? Hindi kaya pwede na mag-uwian ako? Aba ka namang bata ka. Manila yon tapos bibira ka ng uwian. Abay ako ba'y niloloko mo? Ani tatay sa akin. Kung mangupahan kaya ako, doon ko na lang pag-aralin si Ivan. Tanong ko kay nanay. Mas nagulo pa ang utak ko nang sabihin ni Kapitan na sa susunod na linggo na kami luluwas pa Manila. Hindi ko na nga alam kung paano ko magpapaalam kay Ivan. Nadagdagan pa ang isipin ko dahil minamadali na ako ni Kapitan sa pagluwas. Okay lang ba sa iyo na umalis si Mama? Kausap ko sa anak ko habang nakahiga kami sa kama. Hindi mo makakasama si Mama kasi mag-i-stay ako sa bahay ng pagtatrabahuhan ko. Paliwanag ko sa kanya nang halikan niya ang aking pisngi. Mahal po kita Mama at alam kong mahal mo din ako. Alam kong hindi mo ko basta iiwan kung walang dahilan kaya maiintindihan ko po. Malambing na aniya sa akin. Hindi ko naiwasan na mapaluha dahil sa sinabi ni Ivan. Masyado akong natouch sa pagmamahal niya sa akin. Salamat anak. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Kinaumagahan, iginayak ko ang sarili ko para sa pagbiyahe pa Manila. Mabuti na nga lang at tulog pa ang anak ko kaya hindi ako nahirapang magpaalam. Sadyang nalungkot lang ako dahil sa 6 na taon naming pagsasama. Ngayon lang kami maghihiwalay. Pagdating namin sa napakalawak na bahay, napuno ako ng pagkamangha. Para bang nangarap na naman ako mag-isa kasama si Ivan.
Parang gusto kong aminin kung sino ang ama niya. Kung ano ba talaga ang dapat na kinilalagyan niya. Na hindi niya deserve na danasin ng mga bagay-bagay na dinadanas niya ngayon. Iginiya kami papasok ng gwardya. Naroon sa sala ang babaeng mukhang masungit kaharap ang mesa. Isa-isa kaming pinaharap doon para kausapin hanggang sa ako na ang maging kaharap niya. Isa ka sa mga na-hired? Anya sa akin tulad ng sinabi niya sa nauna. Hindi naging maganda ang timpla niya dahil halatang kabado ang mga kasama ko. Kaya naman, iniba ko ang style ko. Ngumiti ako at hindi pinaramdam sa kanya ang takot. Huwag kang maging masaya dahil hindi ka pa nakakapasa. At kahit na malaki ang pasahod dito, kaakibat naman noon ang mga mahigpit naming patakaran. Striktang saad ng babae. Sana magtagal kayo rito. Iwasan niyong palaging maging topic si Sir dahil yun ang saktong dahilan kaya napatalsik ang karamihan sa amin. Ayaw ni Madam na pinag-uusapan si Sir. Pagmamalaki niya sa akin. Tapos na ba? Maya-maya, sumilip yung matanda. Tinawag siyang Mildred ng babaeng kaharap namin. Kailangan ko sana sa kusina ay yung isa. Baka magising si Sir. Ani Aling Mildred. Tumango iyong babae at hinayaan nila akong isama ni Aling Mildred. Naku, pagpasensyahan mo na ang kasungitan ng isang yun. Palibhasa'y matandang dalaga kaya ganoon. Tumatawang aniya kaya medyo napangiti ako. Mukha namang magtatagal ako dahil mukhang mabait naman si Aling Mildred. Nawa ay mahaba ang pasensya mo. Kung hindi mo na itatanong, madalas dumalaw dito ang ina ng amo natin. Mabait naman yon, ngunit ayaw niya talaga na pagtatangkaan ng anak niya. Mapili kasi iyon sa mapapangasawa ni Sir, kaya hindi na din katakataka na binata pa din hanggang ngayon. Nakangiting ani Manang. Sa totoo lang, wala pa din talaga akong ideya kung sino ba ang magiging amo namin. Basta, Mr. Rivera lang kasi ang sinabi ni Kapitan. Hindi ko na inusisa pa dahil si Kapitan naman ang nagrekomenda. Marunong ka ba sa lahat ng gawaing bahay? Tanong pa nito na kaagad ko namang tinanguan. Single mother po ako, Manang. Ngumiti siya at tumango. Sinabi niya sa akin ang mga gagawin ko. May mga hiniwa ko sa hindi ko namang kilalang putahe. May mushroom, pagkain pang mayaman nga siguro. Soup daw kasi sabi ni Manang. Good morning, Manang. Dinig kong saad ng pamilyar na tinig. Natigilan ako't huli na nang mapangiwi ako. Nahiwa ko ang kamay ko kaya kaagad kong binawi ang kamay ko sa sangkalan para indahin ng hapdi kasabay ng pagsilay ko sa tinig na bumati at halos malaglag ang pangako nang makita ko doon si Dabi. Dabi? Tawag ko sa kanya. Maski siya, nagulat din nang ako ay makita. What are you doing here? Anya sa akin. Dito ko nagtatrabaho. Tinignan ko ang suot niya. Nakapajama. Ikaw, anong ginagawa mo dito? I am the owner. Simpleng aniya na ikinangiwi ko. Nadinig ko ang maliit na bungisngis ni Aling Mildred. Oo, iha. Siya ang amo natin. Aniya tsaka luminga kay Dabi. Paluto na itong almusal, sir. Sandali na lang. Ani Aling Mildred, kaya nag-focus ako sa ginagawa ko. Mabuti na lamang at tumigil na sa pagdurugo ang kamay ko. Naipit ko ang aking labi nang utusan ako ni Aling Mildred na paghandaan si Sir Dabi ng kanyang almusal. Masyado ko nagulat dahil hindi ko naman alam na siya pala ang magiging amo ko. How about your son? Hindi ba siya umiyak? Humabol sa'yo? Usisang aniya habang nakatuon ang kanyang mata sa aking ginagawa. Nalungkot siya kaya hindi na ako nagpaalam sa kanya na umalis ako pero naiintindihan naman daw niya dahil alam niyang para sa kanya kaya ako magtatrabaho. So iniisip mong dito siya pag-aralin? Saad niya tsaka nagsimulang kumain. Hindi na ako sumagot pa. Tataliman na sana ako nang muli siyang magsalita. Gusto mo bang kunin ko siya at dito na lang pag-aralin? Dito na lang din siya patuluyin kung nanaisin mo. Alok niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako binalot ng kaba. Baka dahil sa alam kong siya ang ama ng anak ko. At kung sakali na malaman niya ang totoo, ako ang mawawalan. Ano ang magiging laban ko kung sakaling mangyari yun? Mayaman siya at mapera. Baka mas worst, iwanan na ako ng tuluyan ni Ivan kapag nakamulatan niya ang payak na buhay kasama ang totoo niyang tatay. Hey, are you there?
Tanong niya sa akin kaya naipilig ko ang aking ulo. Pag-iisipan ko na lang po muna. Saad ko tsaka ako pumunta kay Aling Mildred. Matapos ng kusina ay itinalaga naman ako sa hagdan para iyon ay linisin. Maayos naman ang pakikisama sa akin ng lahat ng mga tao dito. Malaya ko ding nakakausap ang anak ko basta natapos ko na ang lahat ng aking gawain. Madalas na napapaiyak ako dahil kahit namimiss ko siya, wala naman ako magagawa. Hindi ko naman gusto na habang buhay na lang siya sa bukid. Hay nako, wag mo masyadong dibdibin yan. Mag-ipon ka para kapag nakaipon ka na, makaalis ka na dito at makapagpatayo ka ng negosyo na gusto mo. Ani Abby sa akin, isa naman siyang breadwinner ng kanilang pamilya kaya naiintindihan niya ako. Marunong ka bang magluto ng steak? Tanong ni Abby nang buksan niya ang refrigerator. Nabanggit na din kasi sa akin ni Manang Mildred na yun ang request ni Sir Dabby ngayon. Magtatatlong linggo na ako dito at tumatakbo naman ang lahat ng maayos. Hindi gaano. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang may ginang na pumasok sa kusina. Nakataas ang kanyang kilay at mukhang napaka-istrikta. Maganda siya at talagang may dekolosa ang dating. Nakataas ang kilay niya nang tumingin sa akin. Magandang araw po. Bati ko sa kanya. Tumaas ang kanyang kilay. Sino ang magluluto sa inyo ng steak? Anang istriktong tinig. Ako po. Nahihiyang wika ko. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tulungan mo na lang ako. Ako na ang magluluto para kay Dabby. Anya, kaya marahan akong tumango. Hinintay kong sabihin niya ang mga gagawin ko. Mabuti na nga lang ay madadali lang ang lahat ng kanyang pakiusap. Hindi ka ba maarte? Hindi naman po. Actually, single mom po ako ng nag-iisang anak ko. Hindi ko na naiwasan pang sabihin iyon. Hindi ko alam pero parang komportable na akong sabihin yun. Tumingin siya sa akin. Walang pangungutya. Nababa kasi iyon pero naroon ang paghanga. Nasaan na nga man niya? Nakagat ko ang aking ibabang labi. Siya ang lola ng anak ko. Hindi ko po nakilala. Tumaas ang kilay niya na para bang may namuong masamang ideya sa kanyang isipan. Nabuntis po ako dahil sa gabing hindi inaasahan. Hindi ko po kilala ang ama ng anak ko. I'm sorry to asking you again, but are you a rape victim? Hindi po. Nagbaba ako ng tingin. Mula po ako sa mahirap na pamilya. Isang kahig at isang tuka. Sa ganoon po umiikot ang mundo ko. Kaya naman nang may lumapit sa aking oportunidad ay hindi ako nagdalawang isip na kunin yun. Isang gabi sa party nang hindi ko kilala. Sumama ko para maging walk girl at dahil sa kalasingan, nabuntis po ako pero hindi ko po kinakahiya ang anak ko. Buo ang loob na wika ko. Nagulat ako nang yakapin niya ako. You are so unbelievable. Sana'y tumagal ka sa pamamahay na ito. Nakangiting Anya kaya tumango ako. Salamat po. Nagpatuloy kami sa aming pagluluto. Nang sumapit ang 7:30, tapos na ang lahat ng mga gawain ko. Kumakain pa lang sina Sir Dabby kasabay si Madam nang maglakad ako papunta sa kusina para uminom ng tubig. Napag-isipan mo na ba? Dinig kong ani Sir Dabby. Napatigil ako sa paglunok ng tubig. Napag-isipan ng alin? Ani Madam. Single mom siya. Sabi ko iuwi niya na lang dito ang anak niya para kahit papaano makasama niya ang anak niya. Sila yung dinalhan ko noon ng relief. Nakilala ko ang bibo niyang anak. Nasa bingit na ng kamatayan ay ako pa ang inalala. Tumatawang ani Dabby. Nahiya tuloy ako. Talaga? Nadinig ko ang sabik na tinig ni Madam. Bakit nga ba hindi mo siya iuwi dito? I want to meet him. Saad ni Madam. After niyong mag-dinner, umakyat ka sa kwarto ko. May mga gamit ako doon nakakadating lang. Kung wala kang gagawin, makikilagay ako sa closet. Ani Dabby tsaka tumayo sa kinauupuan niya. Sige po sir, saad ko. Nako, mauna na din ako umuwi. Ayoko naman na isipin mong binibaby pa kita. Natatawang ani Madam. Matapos nga ng hapunan, umakyat na ako sa kwarto ni sir. Sir? Tawag ko sa labas ng pintuan. Bukas yan. Anya kaya binuksan ko ang pinto. Inabutan ko siyang nagbabasa ng libro habang nasa kama suot ang kanyang pantulog.
Nasa kanang bahagi ang maleta. Pakilagay sa closet yan. Anya kaya tumangulang ako. Nakafocus ang buong atensyon ko sa ginagawa ko nang magsalita siya. Gusto mong ipasundo ang anak mo bukas? Anya kaya ako'y tumigil. Hindi naman po. Hindi po ako ganoong nagmamadali. Mag-start na ang class dito sa Manila. Mas may hirapan kang mag-enroll kung late na. Nadinig ko ang kaluskus niya kaya nilingon ko siya. Isinara niya ang libro na kanyang binabasa. Pwede po ba akong magtanong? Tinignan niya ako sandali. Hindi siya nagsalita at basta na lamang tumango. Huwag po sana kayong mag-isip ng kung ano pero pwede ko po bang malaman kung bakit ganoon na lang ang concern niyo sa anak ko? Naipit ko pa ang labi ko sa tanong na yun. Wala. Magaan lang ang loob ko sa kanya. Pero kung gusto mo naman na ilayo siya sa akin even kay mami, just tell me para hindi ako umasa na okay lang sa'yo. Bakit po nakasama ang mami niyo? Excited siyang makita ang anak mo. That's all. Lalabas ako. Sana pagbalik ko tapos ka na dyan. Anya, kaya tumango ako. Sinikap kong tapusin ng mas mabilis ang aking trabaho. Kaya hindi na kami nagpang-abot pa ni Sir Dabi sa kanyang kwarto. Hindi ko alam kung late na ba ako gumising o maaga lang talaga na umalis si Sir Dabi dahil hindi ko na siya nadatna nang magising ako kinabukasan. Nako, binili ni Sir na ayusin mo daw yung bakanting kwarto sa ibaba para sa bisita niya mamaya. Ani Aling Mildred sa akin pagkatapos kong maghilamos. Binigay niya sa akin ang mga nagbibigatang kurtina na halata namang mamahalin. Ikaw na lang ang mamili kung alin dyan ang gagamitin mo. Sabi nga ni Sir, ikaw na ang bahala na mamili kung alin dyan ang gagamitin mo. Saad niya sa akin. Nakakapagtaka man, ayoko nang magtanong pa. Baka isipin nila, pala desisyon ako. Kaysa magtanong, sinunod ko na lang kung ano ang trip kong ilagay sa kwarto na iyon. Halos maghahapunan na nang ako ay matapos. May bagong dating na kama. Tsak na para yun sa kwartong nilinis ko. Gaano po ba kadami ang higa at kailangan ganyang kalaki ang kama? Nakangiwing usisa ako kay Aling Mildred. Abay oo, kita mo naman yung higaan ni Sir. Isa lang siya pero master's bedroom ang kwarto niya. Ani Aling Mildred. Naku, mag-ina yata iha. Anya kaya lalo ko napangiwi. Sumagi ka agad sa isipan ko na kami iyon ni Ivan pero ayoko namang mag-assume dahil unang-una ay mali yun. Pangalawa, sino ba kami para itrato ng ganito? Hinintay kong maipasok nila yung kama sa loob hanggang sa madinig ko ang malakas na tinig ni Madam. Siya na ba yan? Oh my God, bakit ang gwapo mo? Dinig kong aniya kaya nilingon ko kung sino ang pinag-uusapan nila. At doon ko malinaw na nakita si Ivan at inosenteng umiikot ang paningin sa mga nakapaligid sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata. Mama! Malakas na sigaw niya. Babakas ang pagkasabik. Nagtatatakbo siya palapit sa akin at ganoon na lang kabilis na nayakap niya ako. Naiwan ako nakatulala at hindi makapaniwala na ginagawa ni Sir Dabi at Madam ang mga bagay na ito. Ayokong mapalayo sa anak ko pero hindi ko naman alam na gagawin nila ang bagay na ito. Nasusunduin nila ang anak ko para lang ako ay makasama. Pinaalam po nila ako kay Lolo at Lola, Mama. Sabik na saad ni Ivan. Naku, baka nagugutom na yan. Ani, Madam, pinakain mo ba sa daan to? Hindi, Ma'am. Saad ni Dabi. Sumilay siya sandali kay Ivan. Hay naku, panay ka talaga ganyan. Dapat kapag may anak ka na, palagi mong aalalahanin kapag gutom siya. Wika ni Madam. Nagulat ako nang lapitan niya kaming mag-ina. Tara honey, ipaggagawa kita ng sandwich. Kinikilig na aniya. Sandali pang lumingon si Madam kay Dabi. Mag-usap tayo mamaya. Anya, tsaka siniringan si Dabi. Iginiya niya si Ivan papunta sa kitchen. Maayos na ba yung magiging kwarto niyong mag-ina? Wika ni Madam. Po, naging clueless ako bigla. Oo, kwarto niyo yung inayos mo. Sige na, ako nang bahala kay Ivan. Kinikilig na aniya. Kaya napangiwi ako. Naglakad ako papunta sa kama. Hatak ang mga damit na dala ni Ivan. Inisais akong dalhin ang damit ni Ivan sa closet. I'm sorry kung masyadong excited si Mami. Medyo sabik na kasi siyang magkaroon ng apo.
Ani Dabi sa akin. Ngumiti ako tumango. Naiintindihan ko. Matapos kong mag-ayos, tinignan ko kung ano na ang ginagawa ng anak ko. Nagkukwentuhan sila sa sala ni Madam. Napakaswerte mo. Mabait sa'yo si Madam. Anang isang kasambahay sa akin. Bakas ang inggit sa kanya. Sino ba ang ama ng batang yan? Ani Manang Mildred, kaya napangiwi ako. Napaisip lang ako. Para silang pinagbiyak ni Sir Dabi. Aniya na sandali kong ikinatigil. Po? Oo, kamukha niya si Sir nung maliit. Kaya siguro magaan ang loob ni Madam. Kung hindi mo na itatanong, matagal nang gusto ni Madam na magkaroon ng apo kay Sir Dabi. Kaya lang ay mapili ito. Tumatawang Ani Aling Mildred. Dabi POV. Nasa opisina ako sa bahay nang puntahan ako ni Mami. Mukhang tapos na siyang makipagkulitan kay Ivan. Tapos na kayo? Tanong ko sa kanya. Tumango siya tsaka lumapit sa akin. Naupo siya sa tabi ko. Ang cute niya, hindi ba? Alam kong una pa lang, magugustuhan niyo na ang batang yun. Nakangiting saad ko nang mapatingin si Mami sa akin. Kamukha mo siya nung bata ka. Sabihin mo nga, wala ka bang nagalaw noon? Napakurap ako. Hindi ko alam ang isasagot ko sa totoo lang. Tama naman ang nasa isip niya na meron. Sino bang lalaki ang hindi gagawa ng ganoong bagay sa panahon ngayon out of curiosity? Pero yung mabubuntis, kusang natigilan ang aking isip sa pag-function. Hindi ko alam kung sadya bang laman ng isipan ko si Aisha o ano lang. Pero siya ang sumagi sa aking isipan. Siya yung babae nung birthday ko 6 years ago at saktong wala ding ama ang anak niya. At base dito ay dahil baka daw hindi siya tanggapin ng kanyang daddy. Ibig sabihin ay napakislot ako sa marahan na hampas sa akin ni Mami. Kinakausap kita. Sumagot ka. May naka one night stand ka ba before? Sabihin mo. Kilala mo si Aisha? Kilala mo ba? Nanuri ang mata at pandama ni Mami. Alam kong malalaman niya din kung ano ang katotohanan. Ma'am? Oo at hindi lang isasagot mo sa akin. Hindi po. Nangihina akong sagot. Napaiwas ako ng tingin. Napabuntong hininga si Mami. Tinignan ko siya at puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Bakit naman po ganyan ang reaksyon niyo? Wala. Nakakapanghinayang lang. Hindi ko alam kung may gayuma ba yung bagong kasambahay na yon. Ngumiti si Mami. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya dahil sa kasambahay na si Aisha. Ayaw niya kasi sa mga babae, lalo na ang mga mula sa mahirap na pamilya. Yun kasi ang naging dahilan noon kaya kami iniwan ni Daddy. May nakilala si Daddy na mas bata at magandang babae nung panahon na pinagdadalang tao niya ako. Iniwan siya ni Daddy at pinili ang kabit niya na yun. Kaya naman ayaw ni Mami sa mga kasambahay. Dahil kasambahay lang daw nila ang babaeng sinasabi ni Mami sa akin palagi. Magaan ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko, napakabait niyang bata. Puno siya ng pagmamahal sa batang hindi naman niya kilala kung sino ang ama. Nagkwento siya sa inyo? Oo, may kinuwento siya na pribado lamang para sa akin. Ayokong bumaba ang tingin mo sa kanya kaya itatago ko na lamang yun. Ma'am, tawag ko nang tumayo siya. Nilingon niya ako sandali. I want to know please. Dagdag ko pa nang masiguro kung wala talaga siyang balak na sabihin sa akin ang mga bagay-bagay. Still no honey? Hanapin niyo na lang kung sino ang ama ni Ivan. Pwede ba yun? Biglang nabuhay ang kuryosidad kay Mami. Napailing siya sandali. At bakit? May gusto ka bang malaman? Alam kong gusto niyo din ang gusto ko kaya yun ang pakiusap ko. Kung ayaw niyong sabihin sa akin. Oras na malaman niyo kung sino. Kayo na po ang magdesisyon kung dapat niyo pa ba sa aking sabihin. Alam kong iiwanan ako ng malaking tanong ni Mami. Pero mas malaking tanong sa akin ang kwento ni Aisha sa kanya. Tumango siya bago tuluyang maglakad. Tumayo ako sa swivel chair tsaka ako naglakad papunta sa bintana at tinanaw ang medyo madidilim ng paligid. Doon ko nakita si Ivan na pinapanood ang pag-ilaw ng mga maliliwanag na pailaw sa malawak naming hardin. Ang tuwa sa kanyang muka ay walang paglagyan. Kinuha ko ang frame malapit sa bookshelf kung saan naroon ang picture ko nung ako'y bata pa lamang. Tinapat ko yun kay Ivan na nasa baba at halos mapasinghap ako. Anak ko ba yan?
Nasabi ko sa aking sarili. Kumunot ang noo ko. Nagmamadali akong humakbang palabas para sana sadyain si Aisha at tanungin. Pero napatigil din ako dahil malinaw naman na ang isasagot niya. Kung talagang gusto niyang aminin, napakaraming pagkakataon. Kahanga-hanga. Kung iba'y matagal nang sinabi ang tungkol kay Ivan para makakuha ng pensyon sa akin. Pero iba si Aisha. Nakakatuwa. Mas pinili kong magkunwari pa ng dalian para malaman ko ang tunay na rason ni Aisha. Kung ano nga ba ang tunay niyang pakay at kailangan niya pang itago sa akin ng katotohanan tungkol sa anak niya. Bumalik ako sa swivel chair ko at nag-isip ng mas malalim. Kinaumagahan ay maaga akong gumising. Naglakad ako patungo sa kusina pero sandali akong natigilan. Napalinga ako sa kwarto nila Aisha. Humakbang ako papunta doon. Mukhang gising na si Aisha. Hindi na kasi nakalak ang pinto nang silipin ko sila doon. Nakagat ko ang pangibaba kong labi. Nang makita ko nagpapalit ng uniforme si Aisha habang nakatalikod sa gawi ko. Napalunok ako't kaagad na nag-iwas ng tingin. Umayos ako ng tayo at kunwari walang nakita. Kumatok ako sa kanilang pintuan. Si Dabi to. Saad ko't nadinig ko ang yabag niya palapit sa pintuan. Anong kailangan mo? Bungad niya nang pagbuksan ako ng pinto. Nakatunghay sa akin ang maamo niyang muka. Hihiramin ko sana ang anak mo. Bibilhan ko siya ng school supplies. Medyo nagdedemand din kasi si Mami. Sana mapagbigyan mo ko. Nakikiusap na saad ko. Hindi ko alam kung natatakot ba siya o ano. Pero bakas ang pagdadalawang isip sa mukha niya. Kaya ko namang bumili sa sarili ko. Sagot niya, kaya ngumiti ako. Itago mo na lang yan. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Iuwi ko din naman ang anak mo after naming lumabas. Huwag kang mag-alala. Saad ko pat nilingon niya sandali ang anak niya na tulog pa rin hanggang ngayon. Sige, pag nagising. Saad niya kaya tumango ako. Tumalinga na ako at pumunta na ng kusina. Sandali akong uminom ng tubig hanggang sa mamataan ko na si Aisha na magsisimula na sa work niya kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mapuntahan si Ivan. Hanggang ngayon, nakahiga pa din ito at taimtim na natutulog. Naupo ako sa kama at pinagmasdan siya. Napaka-cute ng batang to. Hindi na ako magtataka kung bakit niya nakuha ang atensyon ko. Nag-alala ako nang kumislot siya at nagdilat ng mata. Mister? Tawag niya sa akin. Tito Dabi, pwede namang yan na lang yung itawag mo sa akin. Yayayain sana kitang lumabas kung okay lang sa'yo. Tito Dabi, bakit po ang bait nyo? Sabihin nyo po, nanliligaw po ba kayo kay Mama? Kamuntikan na akong masamid sa sarili kong laway dahil sa tanong na iyon ni Ivan. Bakit po tito? Minasabi po ba ako na hindi nyo nagustuhan? Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Madami pong gustong manligaw kay Mama pero hindi ko po pinapayagan. Ayoko po kasi silang maging daddy. Gusto ko pa din po makita yung daddy ko. Someday. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral ay hahanapin ko po siya. Baka sakali na kapag nakatapos na ako, tanggapin niya na po ako, hindi po ba? Parang hinipo ang puso ko sa mga sinabi niyang yun. Hindi ko alam pero napakasimple lang ng pangarap niya pero napakalayo pa. 6 na taon lang siya pero para siyang matanda kung mag-isip. Yung tipong akala niya bukas din, maaabot niya ang pangarap niya. Paano kapag sinabi kong pwede mo kong maging tatay sa ngayon? Tinignan niya ako. Ang kanyang masamasang mata ang nagpatunay ng emosyon na nasa loob niya. Pwede naman po pero alam kong mapapagod din kayo dahil hindi niyo naman po ako tunay na anak. Gusto kong makausap ang tunay kong tatay para tanungin siya kung talaga bang hindi niya ako gustong makasama. Parang kinurot ang aking puso. Tahan na. Hahanapin natin yung walang kwenta mong daddy. Wika ko habang siya ay yakap. Pero nagpumilit siyang ako ay itulak. Huwag niyo pong sabihin yan. Kahit po iniwan ako ni daddy ko, siya pa din po yung nagbigay ng buhay sa akin. Kaya please lang po Tito Dabi, huwag niyo po siyang aawayin. Okay, I'm sorry. Sa labas na lang kami kakain ng breakfast. Saad ko't hindi ko na hinintay pa na sumagot siya. Tumalima na ako tsaka naglakad paakit sa kwarto. Naligo na ako ng mabilis.
Pagbaba ko'y naroon na si Ivan at nakagayak na. Napangiti ako. Ang cute niya kasi. Let's go. Let's go? Alok ko sa kanya, tsaka ako siya iginiya pasakay ng kotse. Akmang iikot na ako sa kabilang side nang harangin ako sandali ni Aisha. Pakiingatan ng anak ko, tsaka pagkatapos nito, pwede bang lumayo ka na sa kanya? Nakababa ang kanyang tingin, ngunit nandoon ang pakikiusap sa kanyang tinig. Why would I do that? Bigyan mo ko ng rason para iwasan ko ang anak mo. Hindi ba pabor sa iyo ang lahat ng mga nangyayari? Alam mo bang bibihira ang mga katulad ko na may pakailam sa anak ng kasambahay? Marapat mong ipagpasalamat ang effort na ginagawa ko para sa anak mo. Sa ganitong paraan, mas makakaipon ka ng pera. Marahan na saad ko, pero matapang niyang sinalubong ang aking mga mata. Hindi ko ipagpapasalamat ang effort na ginagawa mo. Dahil sa ganyang paraan, inaagaw mo ang atensyon ng anak ko sa akin. Sir Dabi, kaya ko mag-ipon sa sarili kong paraan. Hindi mo ko kailangang turuan. Hindi mo ko kailangang tulungan at lalong mas hindi mo ko kailangang pakialamanan. Matalas ang tinig na Anya. Hindi maluho yung anak ko, kaya wala kang dapat ikatakot. Kaya niyang makontento sa kung ano ang kaya kong ibigay. Nakasama ko siya sa mas mahabang panahon. Bakit sa ating dalawa? Mas mukhang ikaw pa ang takot. May tinatago ka ba sa akin? Dapat ba? Nakasama ko din siya tulad ng mga taon na nakasama mo siya. Nakangising saad ko. Pananakot lang sana ang pakay ko sa mga sinabi kong yun. Titignan ko lang sana kung anong reaksyon niya. Kung iisipin kong anak ko ang batang yun. Pero para bang nakuha ko ang aking nais na sagot nang makita ko ang pangamba sa kanyang mga mata. Nag-iwas siya ng paningin. Mag-ingat na lang kayo, salamat. Saad niya, tsaka nagmamadaling humakbang palayo sa akin. Nilingon ko siya hanggang sa makapasok bago ako pumasok sa loob ng kotse. Nag-aaway po ba kayo ni Mama? Tanong sa akin ni Ivan. Hindi ko gagawin yun. Saad ko tsaka ako binuksan ng sasakyan at dinrive palabas ng bahay. Sa isang exclusive na restaurant kami unang pumunta para naman makakain ng maayos na pagkain si Ivan. Nakuha namin kaagad ang atensyon ng lahat ng taong naroon. Sa kadahilanang hindi ko naman maintindihan siguro ay dahil iisa lang talaga ang hulma ng mukha namin. Kukuha pa lang sana ako ng bakanting mesa nang lumapit sa akin ang may-ari ng restaurant na yun na isa sa aking mga kaibigan. Oh, kailan pa? Nakangising Anya habang nagpapalitan ng tingin sa amin ni Ivan. May anak ka na palang ganyan kalaki. Sinuntok niya bahagya ang aking braso. Ngumiti ako't hindi sumagot. Kaya pala good boy ka na. Naglihim ka na sa amin. I'm sure, sasama ang loob ni Colin. Oras na nalaman niyang may tinatago ka sa amin. Tumatawang Anya. Ano, pakilala mo naman kami sa nanay niyan. Huwag kang madamot. Wika pa ni Antonio. Hindi pwede. Hindi ko pinapayagan na makita ng kahit na sino ang mama ko. Nakasimangot na wika ni Ivan kaya napatawa si Antonio. Mag-ama nga kayong madamot. Ani Antonio. O siya, sige. Ako na ang order ng pagkain ninyo. Daddy and sons bonding. Ayoko makaistorbo. Tumatawang Anya. Hindi ko naman malaman ang isasagot ko kaya ngumiti na lang din ako. Alam po nilang nagdadadi-dadihan tayo. Kukurap-kurap at inosenteng ani Ivan sa akin. Oo anak. Nasabi ko na ikinakurap niya. Maya-maya, sumilay ang matamis ng ngiti. Ang sarap pong madinig, Daddy. Anya, hayan na naman ang kilig na pumapalibot sa aking puso. Magiliw na kumain si Ivan. First time niya lang daw kasing makatikim ng mga pagkain na katulad nito. Hala, nabusog po ako. Napatingin ako sa ginagawa niya. Nilalagay niya sa isang plato ang kanyang natirang pagkain. What are you doing? Inosente niya akong nilingon. Po? Anong ginagawa mo? Nakataas ang kilay na saad ko. Andaya ko naman po kung ako lang ang kakain ng masarap. Uuwian ko po si Mama. Nagmamalaking Anya tsaka nag-focus ulit sa ginagawa niya. Pwede naman natin siyang bilhan yan. Hindi mo kailangang gawin yan. Pero sayang naman po, maraming bata po ang nagugutom at hindi magandang pag-uugali na basta na lamang mag-iwan ng pagkain sa mesa. Naiintindihan ko naman yun, pero you can buy naman, Ivan.
Pero walang silbi ang pera kung hindi ka marunong magpahalaga. Sagot niya sa akin. Walang bakas ng kahit na ano yun. Basta lang sinabi niya ang mga katagang yun. I mean, hindi mo kasi basta pwedeng dalhin yan. Sa mall tayo pupunta. Yun na lang ang sinabi ko at kaagad naman niyang naintindihan. Napangiti ako. Puno ng pagkamangha ang aking sarili. Labis kong ikinatutuwa kung tama nga ba ang nasa aking isipan. Ngunit sa kabilang banda, gusto ko ding malaman kung ano nga ba ang gagawin ko sa nanay niya, oras na masiguro ko ang lahat at malaman ang katotohanan. Lahat ng mga tinuturo ni Ivan ay aking kinukuha. Hindi na nga ako nakapasok sa trabaho dahil masyado ko nalibang sa batang ito. Pasado 5:00 na nang makauwi kami ng bahay. Ako pa din ang driver ng kotse habang tulog si Ivan. Paghinto ko sa tapat ng bahay, kaagad ko siyang kinarga papasok sa loob. Bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Aisha. Bakit ngayon lang kayo? Nag-aalala nga niya. Tumingin siya kay Ivan na mahimbing nang natutulog. Masyadong nag-enjoy ang anak mo. Makikisuyo na lang. Pakikuha mo na lang yung mga binili ko para sa kanya. Nakangiting wika ko, tsaka ako nagdire-diretso papasok sa kwarto nilang mag-ina. Marahan kong ibinaba si Ivan hanggang sa madinig ko ang mabibigat na yabag ni Aisha. Di mo kailangang gawin to. Bungad niya iyon. Nilingon ko siya matapos kong maiayos si Ivan. Ano bang problema mo? Huwag mong sanayin ang anak ko sa luho, Sir Dabi. Madiin na aniya, kaya naningkit ang aking mga mata. O sige, ganito na lang. Kung ayaw mong sanayin ko siya sa luho niya, bakit hindi mo sa akin iharap ang ama niya para sermonan ko siya dahil sa mga pagkukulang niya? Napakurap siya, kasabay ng malalim na paglunok. Tumigil ka na. Basta iwasan mo ang anak ko. Anya pa, tsaka nag-iwas ng tingin sa akin. Iwasan ko? Ang anak mo? Sarkastikong saad ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Kala mo ba talaga wala akong alam? Naniningkit ang matang saad ko. Kahit hindi ako kumuha ng investigador, alam kong anak ko ang batang yan. Saad ko pang minsan at hindi siya nakasagot. Bakit hindi mo aminin? Ikaw yung babae ng gabing iyan, hindi ba? Aksidenteng may nabuo ng gabing yun at si Ivan ang bunga ng aksidenteng yun. Huwag kang magbulag-bulagan. Lahat ng tao napapansin na iisa ang hugis ng mukha namin ni Ivan. Tumigil ka na! Malakas na sigaw niya. Alis na kami dito. Hindi kita kilala. Parang maiiyak na Anya. Huwag kang mag-alala. Lalayo ako. Hindi ko kayo pakikialamanan. Kaya hindi mo kailangang umalis dito. Iiwas ako sa ngayon. Makahulog ang saad ko. Pero tandaan mo, oras na nakumpirma ko ang lahat, ay kukunin ko. Saad ko sa kanya, tsaka ako naglakad palabas. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Sinubukan kong iwasan si Ivan para naman maging fair kay Aisha. Hindi na ako halos umuwi sa bahay para lang hindi sila umalis. Si Mami ang nagbabalita sa akin na nag-aaral na daw si Ivan at matataas na marka ang mga nakukuha nito. Biniling ko kay Mildred na bantayang maigi si Aisha para hindi makaalis. Si Mami naman wala pa ding balita sa pinapagawa ko sa kanya. Hanggang isang araw, naisipan kong bisitahin si Ivan sa klase. Madami na siyang kaibigan. Yun ang nasisiguro ko dahil sa mga batang nakapalibot sa kanya. Nakangiti ako habang pinapanood siya. Pero sadyang malakas yata ang pakiramdam niya dahil kusang tumama ang mata niya sa akin. Nagtatakbo siya palapit kaya naman naisipan kong bumili ng ice cream sa vendor na naroon sa labas. 2 ang binili ko, tsaka ako pumasok sa loob ng eskwelahan. Mabuting at hindi mahigpit ang gwardyang naroon, palibhasa nga ay public. Naupo ako sa bakal na duyan na naroon hanggang sa makalapit sa akin si Ivan. Daddy! Tawag niya sa akin at tumibok ang aking puso. Ngumiti ako at iniabot ang isang ice cream sa kanya. Maupo ka, magkwentuhan tayo. Saad ko pero sa halip na tanggapin niya ang ice cream ay sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Para saan ang yakap na yon? Kunwaring saad ko. Wala po, na-miss ko lang po kayo. Nadinig ko ang emosyonal niyang tinig matapos ay bumitaw siya. Nandun ang pait pero ngumiti pa din siya.
Naupo siya sa tabi ko tsaka sinimulang kumain ng ice cream. Masarap ba? Opo, basta po galing sa inyo. Ano nga po pala yung ginawa nyo? Bakit po hindi kayo umuwi? Wala, may mga personal matters lang akong ginagawa. Tumingin siya sa akin. Bakit? May problema ba? Wala po. Napahinto siya sa pagkain. Daddy, pwede po bang hawakan niyo ko sa ulo? Anya na aking ikinagulat. Bakit? Bakit ko naman gagawin yun? Naguguluhang saad ko pero sa halip na sumagot, kaagad niyang hinawakan ng kamay ko at ipinatong sa kanyang ulo. Sabihin niyo po, wala po ba kayong nararamdaman? Sabihin niyo po, wala po ba talaga o nagpapanggap ka lang? Hindi niyo po ba talaga nararamdaman na anak niyo ko? Parang naiiyak na Anya. Napalunok ako. Ang emosyonal niyang mata ay unti-unting nagbagsakan ng luha. Talaga bang mahirap akong kilalanin bilang isang anak? Masama po ba ako ng baby ako? Kaya hanggang ngayon, hindi niyo pa din po ako hinahanap. Tumutulo ang luha na Anya habang nakangiwi. Sorry po kung pinangunahan ko ang lahat. Hindi ko na po kasi matiis. Nung binulong ni Mami na kasama ko lang pala ang daddy ko, pero hindi niya pwedeng aminin dahil nag-ibang ihip ng hangin. Pakiramdam ko po, sasabog ang puso ko sa tuwa. Hindi naman po ako galit sa inyo at kahit kailan, hindi ko po gagawin yun dahil kayo po yung daddy ko. Nang sambitin niya yun, halos mapugto ang kanyang paghinga dahil sa labis na pagpipigil ng iyak. Out of nowhere, hinila ko siya para mabigyan ng napakahigpit na yakap. Hindi ko makayanan na umiiyak siya ngayon dahil sa aking kagaguhan. Sorry, patawarin mo ko anak. Saad ko habang hinahaplos ang likod niya. Huwag po kayong mag-sorry daddy. Huwag po, hindi po yan ang gusto kong madinig. Gusto ko pong madinig na mahal niyo ko, natanggap niyo po ako. Na anak ang turing niyo sa akin at hindi totoo na hindi niyo ko kayang tanggapin, kaya kayo wala sa tabi ko ng 6 na taon. Lahat yan ay hindi totoo anak. Halos pabulong ko na lang nasambit ang bagay na iyon sa kanya. Hindi ko alam na nabuntis ang mami mo. I try to know everything pero masyado siyang malihim. Wala akong magawa kundi sundin ang gusto niya. Kailangan kong umiwas para hindi kayo umalis sa bahay. Dahil alam kong anak kita. Hindi ko na naiwasan pang maiyak. Hindi ko po sasabihin kay mama na alam na natin. Daddy, mabuo tayo bilang family please. Anya nang bumitaw sa aking yakap. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya, tsaka ako ngumiti. Matagal ako naghintay sa kanya. Naubos ang pag-asa ko nang makita kita dahil akala ko huli na ako. Akala ko may pamilya na ang mama mo. Ibig sabihin dad, hinanap niyo po si mami ko, hinintay niyo po siya. Kukurap-kurap na Anya, para bang sa saglit na segundo, napawi ang lahat ng kirot na nasa puso niya. Oo naman, mami mo ang kauna-unahang nagpagulo sa puso ko. Ibig sabihin po, may pag-asang mabuo yung family natin. Anya pa, kaya tumango ako habang nakangiti. Pero nakadepende na lang kung papayagan tayo ng mami mo. Ako personally, wala nang balak na humanap ng mapapangasawa. Maasa kasi ako na single pa ang mami mo before. Kaso hindi pala dahil may anak kaming nag-e-exist. Matapos ay ngumiti ako. Nagulat ako nang dambahin niya ako ng yakap. Daddy, tutulungan ko po kayo pangako. Bumalik ka na sa room mo. I'm sure maya-maya lang ay susundo na ang mami mo. Dapat ay hindi niya malaman na nagkakaintindihan tayo. Paliwanag ko sa kanya at bibo siyang tumango. Matapos ng maganda naming paalam ay naglakad na ako palabas. Saktong pagpasok ko sa kotse, dumating ang tricycle na sakay ni Aisha. Pinanood ko siya. Napairap ako nang makita ko ang fitted jeans na suot niya. Malaki ang balakang niya kaya kahit hindi ko sabihin, alam niyo ang aking sinasabi. Mahubog ang katawan niya kahit nagkaroon na kami ng anak. Naipit ko ang aking labi. Ba't nangangati akong bumaba? Pinanood ko lang siya. Papasok na sana siya nang may lalaking sumalubong sa kanya. Nangunot ang aking noo. Natanaw ko ang pwersahang pagharang nito kay Aisha para hindi siya makadaan. Natanaw ko ang matatalas na mata ni Aisha at hindi iyon magandang pangitain para sa akin.
Kaya naman binuksan ko na ang pinto ng kotse ko tsaka ako naglakad palapit sa kanila. Alam mo siya, hindi maganda na mag-inarte ka pa sa estado mo na yan. May anak ka na't mas kailangan mo ang tulong ko. Kaya wag mo na akong tanggihan pa. Kaya kitang bigyan ng mas maayos na buhay. May negosyo ko. Wag mo nang antay na bumalik pa ang walang kwentang nakabuntis sa'yo. Nakangising Anya. Aisha POV. Pwede ba Peter? Padaanin mo na ako. Sinabi ko na hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Giit ko tsaka mga hakbang na ako nang hawakan ako ni Peter sa aking braso. Ngunit may panibagong kamay na humawak kay Peter. Nang malingunan ko ay si Dabi. At sino ka namang pakialamero ka? Ani Peter habang hindi na maipinta ang muka. Obligado ba akong sumagot? Okay ka lang? Puno ng panunuyo ang kanyang tinig nang bumaling sa akin. Ang mahigpit na kamay ni Peter ay gano'n na lang kabilis na naihiwalay ni Dabi sa akin. May nadinig akong hindi ko gusto. Nagsipilyo ka na ba? Hindi ko gusto ang amoy ng bunganga mo. Cool na saad ni Dabi. Sino ka ba kasing talaga? Huwag mo kong hamunin. Tila nawawala na ng pasensya si Peter. Ako? Hindi ko naman kailangan magpakilala sa'yo. Ang gusto ko lang, bigyan mo ng daan ang aking mag-ina. Anya, tsaka hinawi si Peter. Napalinga ako sa kanya na puno ng gulat, pero matamis ng ngiti ang isinukli niya sa akin. Anong sabi mo? Pagkukunwari ko. Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala sa walang yang to. Sino ka bang mayabang ka? Ani Peter, tsaka akmang susuntukin si Dabi pero mabilis niya lang na nasalo ito. Sige na, pagtataboy niya pa sa akin. Hindi na ako kumontra pero naroon ang takot. Baka alam niya na ang tungkol kay Ivan. Naipit ko ang aking labi. Mama! Masigla akong sinalubong ni Ivan. May PTA meeting kasi kami kaya ako nandito. Nag-start na ba ang meeting? Tanong ko pero umiling siya. Hindi pa po pero in-inform po ako ni teacher na may mga babayaran. Masiglang Anya. Kinakabahan ako. Kakapadala ko lang kasi kila nanay kaya wala akong pera sa ngayon. Kasi mama, hindi daw po makakakuha ng card yung walang pangbayad. Paliwanag niya sa akin. Ganun ba? Iginiya ko siya papasok sa room. Nandoon na ang ibang mga magulang ng bata. Karamihan ay halatang may kakayahan sa buhay. Naupo kami pagpasok sa room hanggang sa dumating na ang teacher ni Ivan. Pinag-usapan namin ng mga bagay-bagay hanggang sa mauwi ang discussion tungkol sa payment ng mga bayarin. Lahat sila'y sumang-ayon sa nais ng principal na wag i-release ang card hanggat hindi pa nakakabayad ng mga utang sa school. Agree ka ba doon, Mrs.? Usisa sa akin ng teacher. Napangiwi ako. Mukhang kahit tumutol ako, wala din naman ako magagawa, kaya tumango na lang ako. Mami, bakit po? Ani Ivan nang lingunin niya ako. Wala anak. Isa-isa kaming lumapit sa teacher para makita namin ang card ng bawat isa. Kasabay din noon ang palitan ng bayad. Kinakabahan ako at pinapangunahan ng hiya. Wala kasi akong pera at hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag. Mrs. De Vera, anya sa akin kaya tumayo ako. Bali 570 po ang unang bayarin ni Ivan, plus yung ticket na ipinauna ko ng mga nakaraang linggo. Lahat po'y 890. Anya pa, kaya lang ay saktong pamasahe ko lang ang dala ko dahil pinadala ko nga kay nanay. Nagulat ako nang may maglapag ng 1,000 sa mesa ng teacher. Here, nang lumingon ako, ay si Dabi ang naroon. May pasa ang gilid ng kanyang labi. Mr. Rivera! Masigla akong batiin siya ng teacher. Kilala mo sila? Usisa pa niya patungkol sa amin ni Ivan. Tumango si Dabi. Anak ko ang batang nasa harap mo. Nakangiting aniya, tsaka inilahad ang palad para hingin ang card ng anak ko. Ibinigay yun ng teacher kahit naroon ang pag-aalangan. Tapos na ba ang meeting? I'm sure wala na ding klase. Isasabay ko na kayo pa uwi. Magkukommute na lang sana kami, Sir Dabi. No, sumabay na kayo. Dadaan ko din sa park ang anak mo. Nahihiya naman akong tanggihan yun, kaya tumango na ako. Sa loob ng kotse, pinagmasdan ng matataas na grado ni Ivan. Nagmana siya sa akin, hindi ba?
Hay na naman ang mga litanya niya na nagpapakaba ng husto sa akin. Huminto kami sa isang park. Anong ginagawa natin dito? Kinakabahang saad ko. Mamaya ko na sasagutin ang mga tanong mo. Wala ka din namang dapat na ikabahala dahil hindi ko gagawin ang nasa isip mo. Saad niya, tsaka binuksan ang pinto ng kotse at bumaba. Umikot siya para pagbuksan ako ng pinto. Matapos ay si Ivan naman ang ibinaba niya. Tara na sa loob. Anya sa akin, tsaka nanguna sa paglalakad. Wow, Daddy, ang ganda naman po dito. Ani Ivan. Sige, maglaro ka lang dyan. Dito lang kami ng mama mo. Anya, tsaka ako inaya na maupo sa bench na naroon. Nagtatatakbo si Ivan sa mga palaruan. Wala kasing masyadong tao dahil may klase pa ang karamihan. Dati, pangarap kong makumpleto kami nila mami habang nandito sa park. Kaya lang mas pinili ni Daddy na sirain ang pamilya niya. Kaya ayokong danasin yun ng anak ko. Pero gagawin mo din yun. Giit ko sa kanya. Sabi mo sa akin, hindi mo hawak ang utak ko, kaya hindi mo ko maaring basta-basta na lamang pangunahan. Aalis kami ng anak ko at babalik sa dati naming buhay. Bakit? Sa tingin mo ba, makakatakas ka pa sa akin? Sa tingin mo hahayaan ko pang makalayo kayo sa akin? Dabi, pakiusap. Gusto kong magkaroon ng maayos na buhay ang anak ko. Kayang-kaya kong ibigay yun kay Ivan. Liligawan kita kung kinakailangan. Napatigil ako nang sabihin niya iyon. Maawa ka sa anak mo. Gusto niyang mabuo ang pamilya niya. Huwag mong gawin yan ng dahil lang may anak ka sa akin. Kaya naming mabuhay ng kami lang. Kung gusto mo, padalhan mo na lang siya ng pera. Masiguro mong maayos ang lagay niya. Hindi ko na kayang mahiwalay sa iyo. Pagtatapos ko sa kanyang sinasabi. Ano bang sinasabi mo? Seryoso ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon single ako? Sa kabila ng mga kalukuhan ko noon, nagpapaunawang aniya pero iniwasan ko siya. Hindi ito yung right time para pag-usapan yan. Kaya umuwi na tayo dahil may trabaho pa ako. Saad ko nang hawakan niya ang aking braso. Hindi ko gagawin to dahil lang sa anak mo. Gagawin ko to dahil ito ang laman ng aking puso. Giit niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Naglakad na ako papunta kay Ivan para yayain siyang umuwi. Dinaanan lang namin si Dabi at dumiretso na kami papasok sa kotse. Mama, nag-away po kayo ni Daddy? Ani Ivan sa akin nang kaming dalawa lang sa kotse. Hindi anak, may mga trabaho pa kasi si Mama kaya hindi ako pwedeng magtagal. Pero Mama, maiintindihan naman po ni Daddy yun. Sabihin niyo nga po, ayaw niyo po bang mabuo tayo? Hindi anak, hindi ganun. Sadyang hindi lang pwede sa ngayon. Ikaw bang nagsabi kay Daddy ng mga bagay na yan? Yumuko siya at pinagkutkot ang kanyang mga kamay. Sorry Mama kung pinangunahan ko na po kayo. Ayoko na pong maranasan na mawalan ng Daddy. Gusto ko na po siyang makasama. Kaya nga nung sinasabi niyo sa akin ng mga bagay-bagay, habang nakapikit ako, halo-halo ang nararamdaman ko. Pero mas lamang ang saya dahil alam kong mahal ako ng Daddy ko kahit hindi niya pa ako nakikilala. Nagmamalaking saad ng anak ko na aking ikinalungkot. Hindi na ako nakakibo nang pumasok na si Dabi sa loob ng kotse. Sorry kung pinaghintay ko pa kayo. Dabi, umaasa akong ganun pa din ang turing mo sa akin. Ayokong mag-iba kung paano mo ko pakisamahan. Ang anak mo ang magdedesisyon. Anya, tsaka pinaandar ang makina ng kotse. Hindi ko na kinausap pa si Ivan kung paano nalaman ni Dabi ang katotohanan dahil alam kong siya naman ang may gawa nun. Isa pa, masyadong matalino si Dabi para hindi niya mahalata na siya ang ama ni Ivan. Mom, nagulat ako kinabukasan na makita ko si Ivan na may dalang bouquet ng bulaklak habang ako ay nasa kusina. Ano yan? Nakangiwi kong saad. Pinabibigay po ni Daddy. Matamis ang pagkakangiting saad niya. Napalinga ako kina Carol na ngayon nakatingin sa akin. Kilala mo na ang Daddy mo? Ani Carol kay Ivan. Tumingin sa akin ang anak ko. Is it okay kung sabihin ko po kung sino ang Daddy ko? Ani Ivan sa akin. Oo naman. Mas okay kung alam kong ipagmamalaki mo ko. Sabay-sabay kaming napalingon kay Dabi. Naiwan si Carol na nakanganga. Kayo po? Nakangiwing aniya kay Dabi. Oo, anak ko si Ivan. Nagmamalaking aniya
dahilan para mapatingin sa akin si Carol. Ibig pong sabihin, naunahan na ng tango ni Dabi ang konklusyon ni Carol. Asawa niyo po si Aisha? Napangiwi kami sa sinabi niya. Akala namin may mas maayos na papasok sa isip niya. Hindi, walang ganun. Kaagad na tanggi ko. Maya-maya pa, nadinig ko na ang malakas na tinig ni Madam. Anak, Diyos ko! Napakasama mo para gawin sa akin ang bagay na to. Parang maiiyak na aniya matapos ay niyakap ng mahigpit ang aking anak. Sinasabi ko na nga ba, kaya magaan ang loob ko sa batang ito dahil apo ko siya. Naglakad siya papunta kay Dabi, tsaka hinampas ang braso. Ikaw talaga na bata ka, panay kakalokohan. Kailan mo pa nabuntis si Aisha ha? Parang maiiyak na aniya na naman. Naipit ko ang aking labi. Ma'am, kung pwede sa private room tayo mag-usap. Nakikiusap na saad ni Dabi. Sumimangot ang mami niya, tsaka ako nilapitan. Anak, alam kong naging mahirap ang lahat sa iyo, lalo na't mag-isa mong pinalaki si Ivan. At labis kong pinagpapasalamat dahil lumaking mabait ang apo ko. Hindi ba kalabisan kung hihingin kong mabuo kayo? Kasi sa ganitong pamilya din lumaki si Dabi, kaya ayoko magaya ang apo ko sa kanya. Hindi ako magtataka kung bakit nabuo ang apo ko. Hindi ko nagabayan ng maayos ang anak ko dahil masyado akong nag-focus sa walang kwenta niyang ama. Pero hindi ko pinagsisisihan na nabuo ang apo ko. Sa katunayan nga ay masaya ako, iha. Madam, sa totoo lang po, hindi ko talaga alam kung kaya ko bang gawin ang pakiusap niyo dahil hindi naman natuturuan ng puso. Kung ipahihintulot niyo, yayayain ko ng co-parenting si Sir Dabi. Ayokong makulong siya sa amin ng anak niya. Hindi mangyayari yan, iha. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya susugal sa isang bagay na alam niyang walang kasiguraduhan. Anya sa akin. Aakyat muna ako, kakausapin ko siya. Wika niya, kaya tumangulang ako. Dabi POV. So anong magiging plano mo? Anong balak mo sa apo ko? Bungad sa akin ni Mami pag upo sa sofa kaharap ko. Balak kong pakasalan si Aisha. Diretsahang saad ko. Inakala ko na matutuwa siya. Kaya lang ay malakas na batok ang aking inabot. Aray ko naman po. Bastos ka talagang bata ka. Malamang na hindi karakarakang papayag si Aisha sa nais mo. Sinong tangang babae ang magpapakasal sa hindi naman niya mahal? Ma'am, gwapo ako't mayaman. Medyo mabait din naman kaya hindi ako ganun kahirap na mahalin. Saad ko pero haya na naman at binatukan niya ako. Kung sa tingin mo papatol sa gwapo ang ina ng anak mo, di sana hindi mo na siya inabot na single mom ngayon. Kung pera naman ang habol niya sa'yo, dapat umpisa pa lang, sinabi na niyang buntis at pinerahan ka. Gamitin mo ng maayos ang isip mo kung ayaw mo mawala ang mag-ina mo. Mommy, huwag niyong pangunahan ng feelings ko. Umamin ka nga. Ikaw ba ay may lihim na damdamin kay Aisha? Hindi ako nakasagot. Sinilip niya pa ako para makita niya ang aking reaksyon. Yes, Mom. Matagal na ako may tinatagong feelings sa babae na yun. At dahilan yun kaya hanggang ngayon, binata pa ako. Kasi umaasa ako na magkikita pa kami. Eh di mas maganda. Hindi na magiging mahirap ang lahat. Sabik siyang nagtatatakbo pababa. Aisha, anak! Napangiwi ako. Hindi ko alam na may ganyang side si Mami. Alam ko kasi ayaw niya talaga sa mga babae kaya nga ganito ko. Ingat na pumili ng mapapangasawa. Naglakad ako pababa ng hagdan hanggang sa makita ko sila ni Aisha na magkahawak pa ng kamay. Ma'am, pigil ko sa kanila. Hindi niyo naman po kailangan madaliin ng mga bagay-bagay. Saad ko, tsaka ako nilapitan si Ivan. Daddy, pumayag na po ba si Mama? May mga bagay na hindi naman minamadali. Baka hindi pa ready ang mami mo kaya maghintay na lang tayo sa tamang panahon. Saad ko na kaagad namang naintindihan ni Ivan. Willing naman akong suyuin ang puso ni Aisha. Nakakapagtaka nga dahil nanatiling nakasara ang puso ko para sa kanya. At muli itong bumukas nang dahil muli sa kanya. Nang araw na magkita kami sa Bataan, alam kong hindi ako kayang lukuhin ng aking puso. Siya yun. Malaki na ang magiging kaibahan lalo sa pagtrato niyo kay Aisha. Siya ang ina ng apo ko kaya marapat lang na magkaroon kayo ng special treatment sa kanya. Sooner or later, siya nang tatawagin yung madam kaya umayos kayo.
Ma'am, hindi naman po kailangan noon. Gusto ko pa din pong tumulong sa gawaing bahay. Oo naman, honey. Kasi pagluluto mo yung anak ko, taalagaan sila ng apo ko. Kaya talagang tutulong ka. Nakangiting ani, Mami. And one more thing. It's not mom. It's Mami. Gustuhin ko mang kontrahin si Mami. Hindi ko na magagawa pa. Ayaw na ayaw niya ng kinukontra. Isa pa'y baka the best way nga ito para makomportable sa akin si Aisha. Dumaan nga ang mga buwan at talagang porsigido akong suyuin ng ina ng anak ko. Hanggang sa isang araw, pauwi ako noon sa bahay kaya lang medyo late na kaya as I expected, tulog na silang mag-ina. Hindi pa din ako naghahapunan dahil masyadong nabisi sa trabaho. Nagkagayon man, hindi ko pa din kinalimutan ng bouquet ng bulaklak para kay Aisha. Patay na ang lahat ng ilaw sa bahay, pero bumukas ang pinto ng dahan-dahan akong pumasok. Katakatakang pati sa sala, madilim din, hindi kagaya noon na palagi lang bukas ang ilaw. Nagulat ako nang may nagliwanag na parte sa sala. May mesa doon at tanging mga spot lang na iyon ang may ilaw kung saan nakaupo si Aisha. Nang humakbang ako, dahan-dahang bumukas ang ilaw at doon ko malayang nakita ang mga bulaklak sa sahig. Pakiramdam ko'y nawala ang lahat ng pagod ko. Nakangiti akong lumapit kay Aisha. Anong meron? Takang saad ko tsaka ako inabot sa kanya ang bulaklak na dala ko. Wala. Hinintay lang kita na mag-dinner. Tinawagan ko kasi yung sekretary mo. Malilate ka daw kaya pinagluto kita at hinanda to. Para sa dinner? Nag-effort ka ng ganito? Kinikilig na saad ko pero casual na tumangulang siya. Naupo ako. Maya-maya, pinaghain kami ng karne ng isa sa mga kasambahay namin dito sa bahay. Bukod dito, meron pa ba? Bakit, may inaasahan ka pa ba? Tumatawang Anya. Pwede naman, depende sa trip mo. Pero mas maganda sana kung titingin ka sa likod mo. Saad niya pa sa akin, kaya sinunod ko siya. At doon ko nakita ang ibang kasambahay kabilang si Mildred na may dalang lobo na may letrang M at binubuo ng salitang, "Will you marry me?" Labis ko iyong ikinabigla. Napatulala ko. Nagpalitan ng aking mga tingin sa pagitan ni Aisha at ng mga letra na iyon. Mula sa likod ng mga kasambahay, sumingit si Ivan na may dalang singsing. Ano ba to? Di ba dapat ako ang gumagawa nito? Nabibigla akong saad pero tumawa lang siya. Wala naman sa gender yun. Wala lang. Naisip ko lang na imbis na sayangin ang oras ko sa pagpapakipot sa'yo, bakit hindi ko na lang aminin na mahal kita talaga? Bakla na nga akong bakla pero naging emosyonal ako ng mga sandaling yun. Tumulo ang aking luha. Tsaka ako tumayo. Iginiya ko si Aisha patayo tsaka ako nilapitan si Ivan. Thank you, Mon. Saad ko sa kanya. Tsaka ako hinaplos ang pisngi ng anak ko. Kinuha ko ang singsing sa box. Ikaw na ang nag-effort ng lahat. Kaya hayaan mong ako naman ang magsuot nito sa'yo. Saad ko sa kanya. Kinuha ko ang kamay ni Aisha. Tsaka ako sinuot ang singsing sa kamay niya. Malakas na tinig ni Ivan ang nadinig ko habang tumatalon-talon pa. Lola, nakita niyo po ba yun? Nagmamalaking Anya. Nakita niyo po ba? Buo na po ang family ko, Lola. Nagmamalaking ani Ivan. Matapos ay napaiyak siya kaya kaagad siyang kinarga ng kanyang daddy. Natupad na po yung pangarap ko, Daddy. Umiiyak na Anya habang yakap ang leeg ko. Napangiti din si Aisha habang nakatitig sa amin. Ganito pala kasarap. Sana noon ko pa hinayaan na pumasok ka sa buhay namin. Ani Aisha, inakbayan ko siya't hinila matapos ay niyakap. Hinagkan ko ang ulo ng magiging asawa ko. Sa hinahaba-haba ng kwento, siya lang pala ang tutuldok sa aking mga kalukuhan. Dahil masyado akong focus sa mag-ina ko, late ko na ding napansin na nandoon na pala sila Kalen, Stephen at Tonyo, ang mga matatalik kong kaibigan. Pinakilala ko si Aisha sa kanila. Hindi bilang isang rent girl, kundi bilang isang may bahay at nag-iisang babae na mamahalin ko hanggang sa huli ng aking buhay. Ang siyang bubuo ng pamilya na kahit kailan hindi ko naranasan.